Our core team is now fully completed. I'm not going to reveal any names. There will be one announcement today, I guess, in the court records, and you'll see who is going to be in the team which is litigating the case in court. But I'm not going to make any announcements before that's released by the court itself. It will be released today. It'll be released in a public filing, yes. It should be today or maybe on Monday. I'm working with Filipino lawyers. But in the core team here in The Hague, there is not a Filipino lawyer. That doesn't mean that we don't have Filipino lawyers helping us. There are many Filipino lawyers who want to help and are helping out of the goodness of their hearts many talented Filipino lawyers. I think the sarcasm is lost on him. Hindi niya siguro ako naiintindihan. Ano pong ibig sabihin ninyo, ma'am, doon? Saan? Doon po sa hindi niya kayo naiintindihan, ma'am. Hindi niya siguro naiintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan, hindi para ayusin ang mga problema ng personal na mga problema ng mga pamilya. The sarcasm was lost. Naku, maniwala kayo, ang katakot-takot ang katiwalian. Kaya dapat tinitingnan po natin. Kasi magkakaloko-loko ang ating gobyerno. Kung pinalitan mo nga yung mga kurap, papalitan mo naman ng mga bago, ganun din yun. Kaya tingnan nyo mabuti. Gaya ng palagi ko sinasabi, mabuting-mabuti kung si Pastor Kibuloy lahat ng kandidato. Wala tayong problema kasi kilala na natin, nasuri na natin yan. Noon pa, hindi pa po siya malaking religious leader, maliit pa lang yan, nakikita na natin ang uri ng pagkatao niyan. Pero itong mga bagong muka na maraming nagpapanggap sa magkabilang grupo tingnan niyo dyan sa kabila. Ang mga kandidato niya, mga dating senador, pinagmamalaki nila, pinalarawan nila sarili nila na sila'y matitino, matutuwid. Pero tingnan nyo, meron ba kayong narinig dyan sa mga dating senador? Ang PhilHealth po, para sa health yan. Ang PhilHealth po, hindi negosyo yan. Matagal ko na pong sinabi, noon pa, nagkaroon na po ako ng 13 hearings tungkol sa health emergency allowances at tungkol sa PhilHealth. Matagal ko na pong sinabi, bilang chairman ng Committee on Health, ang PhilHealth po, para sa health yan. Ang PhilHealth po, hindi negosyo yan. Medical insurance po yan. Tingnan nyo po ngayon, ang sinagot po ng presidente ng PhilHealth, hindi nila kayang i-cover ng buo yung hospital billing. Totoo naman po yun. Hindi talaga kaya. Pero bakit yung sobrang pondo ninyo, ibinalik ninyo? Sana yung sobrang pondo ninyo, ginamit nyo sa hospital billing, mas mababawasan pa ang pinapasan ng ating mga kababayan. Halimbawa na lang po, ang ating isa sa ating justices, less than 2% ang sinagot ng PhilHealth sa kanyang hospital billing. Meron po isang provincial health officer ng Camarines Norte, less than 1% lang din po ang sinagot ng PhilHealth. Sana ginamit niyo po ang pondo ninyo sa hospital billing. Wala kayong sobra. Ngayon, nagkakandara pa kayo. Ang dami niyo po mga anti-poor policies. Tulad ng 45 days na coverage lang po ng PhilHealth. Bakit hanggang 45 days lang? Ngayon nyo pa tinanggal. Sulit po ang pangungulit. Dahil ngayon nyo tinanggal itong 45 days policy ninyo. Ngayon wala nang limit. Bakit ngayon nyo lang ginawa? Noon, meron pong single period of confinement policy na bawal i-cover muli ng PhilHealth sa pangalawang pagkakataon kung magkasakit ka ng pneumonia. Sa ating pagpupursige, tinanggal nyo na po ito. Ang dami nyo pong mga old and anti-poor policies na dapat nyo pong i-review. Huwag nyo na pong antayin na humantong pa po sa ganito.
binabantayan ko po kayo. Sana hindi po umantong sa ganitong pangyayari na nagkaroon kayo ng excess funds sa pinalik sa national government. Gamitin niyo po ang pondo ng PhilHealth para sa health. Gamitin niyo po ang pondo ng PhilHealth para sa mga mahihirap nating mga pasyente. Salamat po. Marami hong magugutom kasi hindi ho natutugunan ng ating pamahalaan. Masabi ninyo sa tumataas na bilang ng mga nagugutom na Pilipino sa bansa? Hindi nakataka-taka yan. Talagang marami hong magugutom kasi hindi ho natutugunan ng ating pamahalaan ang mga kailangang isagawa nila upang magkaroon ng infrastruktura kung saan magkakaroon ng mga kalakaran na maaaring makapasok ang mga foreign investors, magtayo ng mga pabrika, mabigyan ng trabaho mga kababayan natin para yung kahirapan, kagutuman at kawalan ng trabaho ay matugunan. Hindi raw aatras ang COMELEC sa ginawa nilang preparasyon para sa online voting kahit pa naghain ng PDP laban ng petisyon na naglalayong pigilan ang pagpapatupad nito para sa mga botanteng Filipino abroad. Ayon sa COMELEC, dumaan sila sa tamang konsultasyon at may sapat na basehan para isagawa ang makabagong paraan ng pagboto sa mga Pilipino sa ibayong dagat. Si Margot Gonzales magbabalita. Sa kauna-unahang pagkakataon, may mga komisyon sa ipatutupad ng internet voting para sa mga Pilipinong nasa labas ng bansa. Araw ng Huwebes, nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema ang PDP Laban para hamunin ang legalidad ng sistema para sa 77 posts sa abroad. Hiniling nila na mag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order at preliminary injunction upang pigilan ang pagpapatupad ng online voting dahil wala pa raw namang batas para sa ganitong sistema ng pagboto. Marami din daw sa mga OFW ang may duda tungkol sa nasabing sistema. Kailangan po maglagay muna ng mga klarong safeguards at saka kailangan ikonsulta. Wala kasing consultation itong online voting, diretso na lang, walang batas at hindi po pwede ang Commission on Elections magawa ng sariling batas na hindi po batas galing ng Kongreso. Ang problema nga sa online voting, although we laud the COMELEC for exploring new technologies, kailangan pa rin may batas muna bago sila mag-implement. At saka isa pa, ang mandato po ng COMELEC is to ensure na hindi ma-disenfranchise ang mga voters. Ang problema nga dito, it is open to fraud. Kung tatanungin naman ng COMELEC, matibay daw ang kanilang basihan para magkaroon ng online voting sa mga Pilipino abroad. Ito nga'y lalupat sa mga nakarang eleksyon, kapansin-pansin umano ang napakababang voters turnout mula sa mga kababayan nating nasa ibang bansa. Dahilan para mas dapat na isagawa ang makabago at convenient na pagboto para sa kanila. Noong nakaraang eleksyon, noong 2022, 40.59% lamang ang nakaboto sa ating pong dalawang modes of voting. Yan po ay 600,000 lamang sa 1.967 million na mga botante abroad. At ang ginastos po ng COMELEC noong 2022 ay halos 600 milyong piso. On a per capita, on a average, 1,000 pesos per voter po ang ginastos natin na bumoto. Masyado pong malaki yun kumpara sa regular na ginagastos natin kapag ang pagboto ay dito sa ating bansa. Kung kaya naman, pinursigin ng COMELEC internet voting. Sinasabi nila walang batas. Ang aming pong interpretasyon, yung pong Republic Act 10950, yung mismong amendment sa mismong batas natin patungkol sa overseas voting, ay nagsasabi na ang COMELEC can venture on other mode or modes of voting. Ayon pa sa COMELEC, hindi sila nagkulang sa pakikipagkonsulta, lalo na sa mga mamabatas. May mga ginawa rin daw na pagdinig kung saan tinalakay ang online voting. Ayon din sa kanila, wala daw problema magkonsulado ng Pilipinas sa ganitong sistema. Sinigurado po natin kapag mula sa Senado at sa Kongreso, dinidiscuss po natin ang internet voting. Nung mag-defend kami ng budget, diniscuss namin ang internet voting. Sa Electoral Reforms Committee, diniscuss namin ang internet voting. Sa ating pong Senate Electoral Reforms Committee, for 4 times umattend tayo, diniscuss namin ang internet voting at wala naman pong objection violently doon sa ating pong pagpunta sa internet voting, pati po mga kababayan natin. Sa kabila ng petisyon, magpapatuloy pa rin ang COMELEC sa kanilang preparasyon para sa online voting na gagawin na magsisimula sa April 13. Handa po kami na harapin yung kaso na ipinail sa amin dyan sa Korte Suprema
upang magkaroon po ng interpretasyon kung talaga bang tama o mali ang COMELEC. But as of now, the COMELEC will proceed with internet voting. Kung sakali man daw napaboran ng Korte Suprema ang petisyon, handa na rin ang poll body sa magiging epekto nito. Meron naman po kami na excess na mga makina. Remember po, sinabi ko may 16,000 na excess na makina kami. Meron lang naman po tayo more or less na 93 posts abroad. So kahit magpadala po kami ng tigit-tigisang makina, kahit pa nga po may contingency, yung mga balota naman po, napakadali namin imprenta. Ang mga petitioners sa kabila naman ng inahayang petisyon ay nanawagan pa rin sa mga OFW na magpa-enroll pa rin sa online voting system sakaling hindi pabura ng SC ang kanilang TRO. Magpa-register pa rin po kayo doon sa online voting system kasi hindi tayo nakakasiguro na makakakuha po tayo ng injunction or temporary restraining order. At kung magtuloy-tuloy po ito at hindi po kayo nagpa-register dito sa online voting, ay hindi na po kayo makakaboto. So, para lang maisiguro po natin na please register pa rin dito sa online voting and then let us see kung ano ang magiging outcome po nitong petition natin.